Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila sa Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, kalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. At nung nakalipas na linggo, atin pong narinig ang himalang ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapakain sa higit 5,000 tao. Gamit lamang ang pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Na matapos magpasalamat sa Diyos, ito ay pinagpira-piraso, pinaghati-hati at ipinamahagi sa lahat. Nabusog ang lahat at mayroon pang natira. Ganon po kumilos ang Diyos, ganon siya magbigay ng biyaya, higit pa sa inaasahan natin. Ang kailangan lang ay matuto tayong tumingala, matuto tayong magpasalamat. Sabihin niyo nga po, "Salamat, Panginoon." Ano ba ang mga nakita ninyo sa buong linggong ito na dapat ninyong ipagpasalamat sa Diyos? Sana naman meron kayong masabing sa Panginoon na salamat sa Diyos. Bukod sa normal na, regular na, okay, salamat sa Diyos, buhay ka pa ngayon, nagising ka pa, pero marami pang ipinadanas sa atin ang Panginoon. Dapat lang ay magpasalamat tayo. Kaya tayo nagtitipon tuwing linggo. Okay po ba? Okay. Ngayon naman, ang mensahe para sa atin ngayong ika-19 na linggo. Yung bang kung ano ang dapat natin maging pagkilos o maging reaksyon sa mga nangyayari sa paligid natin. Lalo pa yung mga nakaranas ng matinding hagupit ng bagyong Egay o nung iba pang mga bagyo na magpasa hanggang ngayon. May mga lugar pa rin na lubog, may mga lugar pa rin na talagang pag tinignan mo, yung pinaghirapan ninyong itayo, ipundar,
Sa isang iglap, nawala. At dahil lang sa baha, dahil lang sa bagyo, at yung bang masasabi ninyo na, paano na ako ngayon? Paano na tayo ngayon? Yung mga ganyang pakiramdam ba, no? Kung sakali na tayo din ay papasok o dadanas ng ganun ding karanasan, sana ang mensahe sa atin ngayong linggong ito ay mas mapanghawakan mo. Madalas ko po itong sinasabi, no? Sa panahon ng kagipitan, kay Jesus tayo kakapit. Siya lang din talaga ang maaasahan nating kakapit sa atin. Kasi yung ibang tao, kapag may problema ka na, madali kang bitawan. Pero sa Jesus, habang nagkakaproblema ka, lalo kanyang kakapitan. Ngayon, tingnan natin. Sa kwento, tatawid ang mga alagad patungo sa kabilang ibayo gamit ang bangka. At sa kanilang pagtawid, mayroong malakas na hangin na humahampas sa tubig, kaya ang tubig ay sumasalpok naman doon sa bangka. Kung kaya't ang mga alagad ay natakot na baka sila lumubog. Natakot. O pwedeng natatarantan, hindi ko alam. Na-experience nyo na bang sumakay sa bangka tapos medyo maalon? Try nyo para makarelate kayo, no? O yung iba sa inyo natatakot, napopobia kasi yung mga nangyari, no? May mga lumulubog na barko. Hindi lang barko, mga bangka. No? Huwag nyo ipipilit kasi, ha? Minsan may mga panuntunan, pag hindi natin sinunod, medyo delikado. Pag sinabing ganito ang capacity, huwag nyo nang ipilit. Pag sinabing masama ang panahon, huwag nyo nang ipilit. Kaya nga, di ba, bakit sila sinasalpok ng hangin o ng alon? Malinaw dito ang sabi, pasalungat sa hangin. Pero gusto ko po kayong anyayahan dito sa karanasan ni Pedro. Minsan ba naramdaman nyo na o na-feel nyo na para bang nalulunod na kayo sa dami ng problema? Patong-patong, sunod-sunod. No, minsan, pwedeng nawalan ka na ng trabaho, biglang nagkasakit ang anak mo o kapamilya mo, biglang bumagyo, biglang namatayan. Minsan may ganung mga pangyayari na sunod-sunod. No? Talagang hindi ka na makahinga. Nalulunod ka na sa problema. Pero ano yung, kasi ito yung crucial. No? Ano ang reaction mo at paano mo hinaharap ito kung sakali nagkakasabay-sabay ang hampas ng problema, ng unos ng buhay sa iyo? Ang mainam, kasi minsan, hindi naman talaga nakakatulong yung matataranta ka. Hindi makakabuti yung mas matatakot ka. At dahil sa takot mo, kung ano-anong pinaggagawa mo na hindi ka na nakakapag-isip. Hindi mo na tuloy alam ano yung priority na dapat harapin, na dapat pagtuunan ng pansin. Basta nakatuon lang tayo doon sa problema. Ang daming problema. Kasi nung natatakot ang mga alagad at nang dumating si Jesus, nang dumating si Jesus, nagpakilala rin si Jesus at ang sabi, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Ang sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw yan, pahintulutan mo, pumunta ako sa iyo. Sabi ni Jesus, okay, sige, punta ka. Nung nakatingin si Pedro kay Jesus, nakakalakad siya sa tubig. Nakahakbang siya sa tubig. Nung nakafocus siya kay Jesus. Pero nung itingin niya o ibaling niya ang kanyang paningin sa hangin, sa tubig, doon na ulit siya nagsimulang lumubog. Kasi mas pinagtuunan ng pansin yung nangyayari sa paligid. Kaya mas natakot. Yung
pananalig kay Jesus na palitan ng takot. Na dapat yung takot, mas manaig ang pananalig o pananampalataya. Focus. Pag nawala ka sa focus kay Jesus, lulubog ka talaga. Ngayon, halimbawa lang, andyan na yan. May mga maling desisyon kang nagawa. May mga maling, sabihin natin, kontrata, maling mga negosasyon. Andyan na yan. Anong dapat gawin? Sabi ni Pedro, Panginoon, tulungan mo ako. Nalulunod na ako, Panginoon. Anong ginawa ni Jesus? Inabot si Pedro. Iniangat. Kaya kung may problema, huwag kang nang matataranta. Kung may problema, huwag kang lumayo sa Diyos. Kasi yun yung tendency, di ba? No? Minsan, dahil may problema, nalulunod ka na, ay lulunurin mo pang sarili mo sa alak. Uminom ka kapag tapos na yung problema para celebrate tayo. Pero kung may problema, huwag mong daanin sa inom. Huwag mong daanin sa bisyo. Kasi lalo ka lang magkakaproblema, lalo ka lang malulunod sa problema. Nakuha po ba? Kaya kumalma ka. Ha? Kung sakali, no? Nabuntis na wala na, nabuntis na. Kumalma ka. Para mas makapag-isip ka, ano ang dapat gawin? Bumagsak ka. Kumalma ka. Diba yung mga bata, pag may problema, naglalato-lato lang. Pero nanahimik na ang lato-lato. Nanahimik na sila. Diba? Ikaw, pag nilayan mo, nakakabuti ba? Nakatulong ba sa iyo? Yung labis na pag-aalala, pag-iisip. Tandaan niyo po, no? Nasa iisang bangka tayo. Kapag wala sa Jesus sa sinasakyan nating bangka, delikado tayo. Pero kung kasama natin si Jesus sa ating paglalayag, walang unos na hindi niya kayang pahupain. Amen?